Inimbestigahan ng mga otoridad ang mga dating social media post ng isa sa mga estudyanteng namaril kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kung saan nakita nagpapaputok siya ng baril at ang iba pang klase ng karasan. Hawak na siya ng DSWD. Gayun din na isa pang child in conflict with the law o CICL at sasailalim sila sa medical examination at paraffin test. May unang balita live si Rafi Tima. Rafi! Igan, tahimik kayo nitong kadalasay masaya at abalang gate ng San Jose National High School ngayong Martes ng umaga. Sa mga oras na ito, dapat ay nasa loob na ng kanilang silid-aralan ng mga estudyante. Pero ngayon, mga pulis ang narito ngayon sa loob at mahigpit na binabantayan itong crime scene dahil sa nangyaring pamamaril kahapon ng alas 9 ng umaga. Kung inyo makikita, ay may police line dito sa may bandang gitna nitong campus. Doon nangyari yung pamamaril beyond that police line. Ito yung first floor na sinasabi nila kung saan pinasok nitong dalawang suspect yung mga kwarto at namaril hanggang sa may dulo nitong building. Ngayon, kinukumpirma pa nila kung lumipat pa itong mga gunman sa ibang mga building para isagawa yung kanilang pamamaril. Hanggang bago mag alas 12 ng hating gabi, kagabi ay narito yung ilang opisyal ng DepEd Central Office mula dyan sa Maynila. Kinakausap ang mga opisyal ng eskwelahan para tanungin paano at bakit nangyari ang pamamaril kahapon na nagresulta sa pagkamatay ng 3 nilang estudyante. Sunod-sunod na putok ng barilang gumulantang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang mga naipit sa classroom walang nagawa kundi magtago. Umalingaw-ngawang iyak at sigaw. Maya-maya, tinamaan ng bala ang isang estudyanteng nasa pintuan. Pagtayo niya, duguan na ang kanyang braso. Sa labas, kita ang mga estudyanteng nagtakbuhan. Bit-bit ng lalaking ito ang isa sa mga biktima. Sa kuhang ito, kita ang pagresponde sa isa sa mga estudyante na nagtamo ng tama ng bala sa binti. Base sa investigasyon ng Tacloban City Police, 2 estudyante na menor de edad din ang namaril. Sa hallway pa lang daw, nagpaputok na sila sa kapumasok sa classroom at walang habas na namaril. Random lang po ito na mga biktima nila. Nagpaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yun talaga na pinanserya yung mga estudyante na natamaan. Hindi pa raw nakontento, hinabol pa ng mga namaril ang ilang kaeskwelang nakatakbo. Tapos nakatakbo yung mga victim kaya hinabol nila. Kasi yung isa, lumusot na doon sa patero, pa-exit na. 3 ang patay sa pamamaril, 11 naman ang nasugatan. Ang anak ni Jeneline Badoria, isa sa mga nasawi sa trahedya. Noong una, inakala niyang buhay ang kanyang anak na babae. Pero nang may magsabing isang estudyanteng tugma sa itsura ng kanyang anak ang kasama sa nasawi, hinanap na ito ni Jeneline sa mga ospital. Dinaaro ko gusto ko lutat tumakasuhan an tagiyahad to nga mga pusil kay diri adto may ngabtit bata kunwaray kudad to nga kun hinot nagkuan hadto nga mga pusil hinot tagiyahad to nga mga pusil. Nahuli sa loob ng paaralan ang grade 9 student na 14 na taong gulang. Sa hot pursuit operation naman na aresto ang 15 taong gulang na grade 10 student. Nakuha na ng 2 ng 9mm Glock at caliber 38 na baril. Ayon sa PNP, ang 9mm na ginamit ng 14 anyos pag-aari ng kanyang tiyahin na isang pulis at naka-assign sa Police Regional Office 8. Subject policewoman is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. Proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Ang kaliber 38 naman na baril na ginamit ng 15 taong gulang na trace ng PNP na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam pa kung kanino mismong guard ito naka-issue. Lumabas din sa investigasyon na 40 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Bullying ang tinitingnan motibo ng pulisya sa pamamaril. We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom, but as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Dahil mga menor de edad, itinuturing na children in conflict with the law o CICL ang mga namaril. Isinailalim na sila sa questioning kasama ang kanilang mga magulang. Medyo nasa din sila, agitated din po sa nangyari sa ginawa nila. Nandito ang mga magulang, siyempre po umiiyak din po kahit mga lalaki po yan, mga minors din po kasi. Dinala rin sa ospital ang 2 para isailalim sa medical examination at paraffin test.
Bago ang pamamaril, ipinost pa ng dalawa ang litratong ito sa social media habang may hawak na mga baril. Hindi malinaw kung ito rin ang mga ginamit nila. Nakausap ng GMA News ang isang ina na ang dalawang anak ay nasa katabing kwarto lang kung saan namaril ang dalawang minor de edad. Kwento raw ng kanyang anak, nakamaskara ang isa sa mga namaril. Wala namang takip ang mukha ng isa pa. Yung mas bata po, nagmaskara daw, nag-face mask. Pero yung mas matanda na 15 years old, walang takip ang mukha. Wala pang pahayagang paaralan. Ayon sa PNP, kasama sa iimbestigahan ay kung may nagawa ba ang school authorities dahil dati na palang nagpo-post sa social media ng mga violenteng video at video ng pagpapaputok ng baril ang isa sa mga namaril. Ito ay very obviously red flags. So if you if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Ang Department of Education, lubos daw na nababahala sa nangyari na kinukonsidera nilang high alert situation. Nakikipag-ugnay na raw sila sa pulisya at school authorities para siguruhing ligtas ang school premises. Bilang tugon sa emotional toll ng trahedya, nakikipag-usap na rin sila sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay ng medical assistance at psychosocial intervention sa mga apektadong estudyante at personnel. Ayon naman sa DSWD, nagbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang kanilang mga social workers sa mga naapektuhan. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na nakipag-ugnay na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Hahayaan daw ng DOJ ang law enforcement agencies at prosecutors na kompletuhin ang kanilang investigasyon bago sila maglabas ng karagdagang impormasyon. Iniutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon sa pamamaril. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ikinalulungkot ng Pangulo ang nangyari. Pinasisiguro rin daw ng Pangulo ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, lalong-lalo na sa mga paaralan. Sa pinakahuling bilang igan ay 15 na yung naitalang sugatan sa nangyaring pamamaril dito kahapon. Ang 15 ay pawang mga nagtamo ng gunfire-related injury. Nakakalat ang mga ito sa 5 ospital dito sa lungsod at closely monitored ng mga otoridad. Posibleng tumas pa ang bilang na ito dahil posibleng may mga estudyanteng nasaktan sa nangyaring kaguluhan. Ang mga sugatan na nagtamo ng firearms-related injuries ay nasa maayos na kondisyon naman at sa mga oras na ito. Igan? Rafi, sinailalim na ba sa medical examination o kaya tapos na ba yung parapintas ng dalawang namaril? Kagabi igan na sinailalim sila sa paraffin test at medical examination at mula roon ay idiniretso na sa custody ng DSWD igan. Okay, kamusta naman ang pananagutan ng tiyahin na pulis ng isa sa namaril? Sabay napatawag na. Siya ngayon yan ngayon ang isa sa mga sentro ng investigasyon ng PNP. Ang sinabi sa atin ng regional office kahapon ay nasa kustodiya na ito ng isang police station para nga sa kanilang isasagawang investigasyon. Ang pinaka-sentro nito ay kung paano itinago ng tiyahin yung kanyang baril at kung paano ito napunta dun sa kanyang pamangkin na igan. Hanggang kailan walang pasok dyan sa San Jose National High School? Kahapon sinabi sa atin ng isang opisyal nitong eskwelahan na hanggang Biyernes ay wala silang magiging pasok dahil sa ilalim sa psychosocial intervention. Itong mga estudyante, mga guro at mga kawani nitong eskwelahan. At dahil nga very traumatizing pa yung nangyari dito kahapon na isasagawa yung itong intervention sa mga simbahan dito sa Tacloban na igan. At sa Lunes ay posibleng bumalik na sa klase itong San Jose National High School. Depende pa rin yan sa magiging desisyon ng mga DepEd officials sa igan. Maraming salamat at ingat, Rafi Tima.